Alright, kamusta po mga ka-istorya? At maligayang pagbabalik po ulit sa ating channel na History Motovlog. At ngayong araw po ay panibagong makasaysayang lugar na naman ang ating pupuntahan. Ano po? Diyan pa rin po sa may bayan po ng Valenzuela, sa lungsod ng Valenzuela. At tayo ngayon po ay nasa Dagat-Dagatan Avenue dito po sa may Malabon City. Ayan po, makikita niyo po ay masasabi kong masaya-sayang dumaan dito. Napaka traffic, grabe. Focus tayo sa ating ano yun? Ating content. Yan. Ayan. Yun nga po, tayo po ay papunta sa Valenzuela City ulit. At pupuntahan po natin doon ang lugar kung saan nagmula lahat. Ang lugar kung saan pinagmulan ng lahat ng about sa Valenzuela City. Woo! So ito po yung pinaka-puso ng Valenzuela City. Yan po ang pupuntahan natin, lugar na yan. At kung saan po yan, alamin lang po natin dito sa ating History Motovlog. Let's go! So yun po, at tayo po ay nasa Malabon pa rin pero ng barangay nga parang Tugatog na yata ito, po. Ayan, dahil po nasa barangay ito, barangay Tugatog nga. So malapit tayo dito sa may naalala niyo yung cemetery ng Tugatog, yung merong demonyo na nasa ilalim niya ay anghel, Hindi ko lang alam kung yun, ako nandiyan pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, di ba, giniba na yung, hindi ko alam kung giniba totally, pero binago yung cemetery na yan. Kaya, ayan, tulad yan. Kung nakikita nyo, ito yung part na ng cemetery ng Tugatog yan. Ayan, sa kanan natin. Ayan, may mga part pa rin na buo pa rin. Pero karamihan daw po dyan ay nag-iba na. Hindi ko alam kung nasama yung demonyo na mayroong anghel sa ilalim. Sana mapuntahan pa natin. Sana hindi siya nag-iba. Dahil rin yan, historical din yung mga ganyan lalo tong Tugatog Cemetery. May mga nakalibing din dyan mga kilalang tao. Alright, so tayo ay pakaliwa na dito sa may MH Del Pilar or Marcelo H. Del Pilar Street. Dire-diretso na tayo niyan hanggang simbahan sa Polo. Laki ng truck. Kaya mga ka-istorya, mga nagda-try dyan, huwag masyadong tumutok sa mga ganyang kalaking truck. Yes! Dahil napaka-delicate. Delikado sa point na hindi naman totally yung sasalpok ka. Parang matik na yun, pero yung mga wire kasi na nasa taas, pwede niya sabitan. Ayun pa isa, delikado yun. Baka mamaya sa'yo bumagsak, pumulukot sa gulong mo yung wire. Pwedeng mag-isanhi ng ng aksidente. Kaya wag mo na masyadong tumutok. Tayo ito mistansya lamang. So yun, naalala niyo ba yung kwento natin last time, yung pinuntahan nating kanyon at saka tangke, hindi natin naakyat yung kanyon, dahil nga kailangan pa natin magpaalam dun sa admin nata yun, or sa PIO tinatawag. Kaya doon lang tayo sa baba, and sana magkaroon tayo ng pagkakataon na mapayagan tayo na makapag-vlog tayo doon sa taas. Babalikan natin. Alright, may karnabal. Woo!
Ay, mga perya na ganyan, ano, parang bibihira na lang. Naalala niyo yung mga kabataan natin noon, no? Pagka may mga ganyang peryahan, talagang ano, no, dinadayo yan, no? Dahil nga, unang-una, hindi naman masyado pang uso mga social media nung araw, no? Wala tayong masyadong pinaglilibangan. Ang libangan lang natin ay maglaro. Maglaro sa bukid, maglaro sa sementeryo. Diba? Yan yung mga larong typical nung batang 90s, ano. Mga paway, yung mga paway, tanching, ganyan. Pog. Nakakamiss din, ano. Meron pa nga yung ano, tumbang preso, ganyan. Mata-mataya, moro-moro. Yung mga laro na parang wala na ngayon, no? And hindi naman totaling wala na, pero unti-unti nang parang naglalaho na, no? Iilan na lang yung may alam. Siguro tayo, mga panahon tayo, ako aminado ako. Umiidad na talaga tayo, ano? Kaya ayun yung ano, nakakalungkot, ano. Kaya yung ibang bata parang ano, konting ako ano ko lang opinion ko lang konting ano lang, konting kantimo lang ano na, iiyak na kasi nga hindi sila nasanay sa mga ganong physical na laro. So sana may sa atin mga bagong magulang dyan, mga may anak dyan na bata pa, no? Sana maituro din natin sa kanila yung mga ganong physical na laro. Tayo po ngayon ay nasa barangay, walang pusa at aso, no? Kasi may seal. Joke lang. Nakakangawit din, no? Nakakangawit din ng mag-ride. So saglit pa lang, para bagang ano, namamanhid yung kamay mo, no? Kaya minsan binababa ko yung kamay para parang ano, yung feeling ko hindi dumadali yung dugo. Ayun, mga ka-story, anong mga ano nyo, anong mga experience nyo sa mga ganyan, lalo na lang sa mga rider na nanonood sa atin, ano, na-experience nyo ba yun na parang bang namamanhid na yung kamay nyo pag matagal na, ano? Hindi ko alam kung ano, kung signs of aging pa yun. O hindi lang tama yung forma natin sa pagdadrive. Ayun, share nyo lang po mga ka-istorya kung kayo po ay naka-experience ng gano'n. At bahagi din natin kung mali ba yung mga forma natin sa pagdadrive, ano ba yung tamang posture natin sa pagdadrive para hindi natin maramdaman yung mga gano'n pamamanhid na kamayan. Especially yung mga naglo-long ride. So yun, nakarami nga tayo dito sa Valenzuela City, no? Nung unang-una yung Torpeo Valenzuela, no? And then nagdalawang part tayo doon kasi nga mahaba masyado, no? And then sumunod ay yung Arkong Bato, no? At nakilala din natin si Kapitan Delfin Belilia, no? And then sinundan ng nung nag-undas, yung lumang cemetery dyan sa may Valenzuela rin, ano? At ang pinakalas nga natin ay yung kanyo na tangke, no? Sabi nila may mga pa raw dyan, yung mga historical pa, no? Marami pa naman doon. Nandiyan pa raw yung bahay doon na yung nakaraan, no? Yung binabanggit nila ate doon sa sa may tangke, no? Na pinagsushootingan doon ng araw yun ng mga artista, no? Lalo na si FPJ, no? Doon daw siya nagsushoot sa bahay na yun. So papasyalan din natin yan. Babalikan natin tong Valenzuela City. Alright, tayo po ngayon ay nasa ito na yung pinakapuso ng Valenzuela. Yan, andito na tayo sa simbahan at kakaliwa tayo at sana makapasok tayo sa loob. Kung pwede naman, no? Nakapasok naman tayo.
na natin. Alright, let's go. Ayan, welcome po sa San Diego de Alcala, Paris. Yun. So welcome po sa sa simbahan ng Polo, Valenzuela City na. Yan. Po ang simbahan ng San Diego de Alcala, no? So ang kasaysayan daw po niyan ay ito, Valenzuela City, Ubando, tsaka Novaliches, yan sa may Quezon City, Yan daw po ay iisang lugar lang, at ang tawag sa kanya ay Katanghalan, or Katanghalan. Yan po yun. Iisang lugar lang po sila. I mean, iisa lang ang sakop nila. At sila ay nasa ilalim ng pueblo ng May Kawayan, Bulacan. So, ganon kalaki nasasakupan, nung araw, dahil konti pa lang yung mga mamamayan noon. Madagdag ko lang, itong puno na to, ayan, nakikita nyo. Yan na yung century old tree na, So ilang daang taon na yan. So ganun na siya katanda, Dati yung nakikita niyo yung 10 utos na yon. Dati dito nakalagay yan sa gilid niyan, Ganyan na sa katanda na. So yan nga, ang May Kawayan nga po ay itinatag nung 1578, ng paring Franciscano na si Padre Juan de Plasencia. Hindi ko alam tama yung bigkas ko, Platencia o Plasencia, dahil iba-iba yung mga bigkas ng araw, And then yun nga po, at ang patron ng May Kawayan, kabuuan niya, ay si San Francisco de Assisi, yun po. Tapos po, nung November 12, 1623, November 12, 1623, sa pagtutulungan po nila Don Juan Monsod at ang Kastilang Franciscano na si Padre Juan Taranco, formal nang naihiwalay yung Sitio Polo, yun yung mga tawag noon, mga sitio pa, mga baryo-baryo, yan. So nahiwalay na yung Sitio Polo doon sa sa Katanghalan,
At naging isang pueblo na rin siya, no? Kasi nga medyo lumalaki na siguro yung population, dumarami na yung mga tao, no? So kailangan niya nang gumawa ng sariling pueblo. Kaya ayun. Tapos ayun nga, si Padre Juan Taranco ang unang naging ministro ng pueblo ng Polo, no? At si Don Juan Tibay ang naging unang gobernadorcillo ng pueblo. At si Don Juan Monsod naman ang kabeza de barangay. Sila yung mga unang tao, ay unang namahala dito, ano. Tapos tinawag na yung lugar niya na Polo dahil nga napapaligiran siya ng tubig, ano, katubigan. Nandiyan yung Tulyahan River, yan yung mga ilog-ilog diyan nakapalibot dito sa lugar na to, no? Kaya sa tinawag na Polo, no? Or Pulo tawagin ng iba. Alright, fast forward naman, no? Fast forward sa time na sa kasaysayan, no? Noong 1953 naman, pinanukala, no, na ni Eusebio de Leon ang paghihiwalay ng 14 na silangan ng baryo ng Polo, no? Pero yun ay nabigo. Hindi pinayagan ng Kongreso na mahiwalay, no? Tapos nung January 11, 1959 naman, binuhay ulit yun. Parang ipinanukala ulit na paghiwalayin ulit yung ilang baryo, no? Kasi ang dami. Tapos at the second time si President Carlos Garcia, no, ay pinawalang visa pa rin yan, no? So bigo ulit na mapaghiwalay yung mga baryo ng Polo, no? At nung 1960, nung April 29, 1960, binuhay na naman sa pangatlong pagkakataon na paghiwalayin nga ulit, no, yung mga baryo ng Polo, no, para makapaglikha ulit sila ng panibagong munisipalidad, na. At ang munisipalidad na yun ay tatawaging Rio Valenzuela. At kasama nga doon ng Malinta, Marulas, Karuhatan, Torres Bugalyon na ngayon ay Gente de Leon, Ugong, Mapulang Lupa, Bagbagin, yan, Paso de Blas, Kanumay at Maysa. Na yun yung mga kasama dun sa gagawing bagong munisipalidad, ano. And then nung July 21, 1960, at kay President Carlos Garcia, no, ay nagsasaad ng paglikha, ay pinirmahan na yung kasulatan na yan, na maging municipality ng Valenzuela yung mga nabanggit na lugar na yun. And fast forward ulit, July 11, 1962, ano, sa loob ng dalawang 1960, ano, tama, 2 taon, after 2 years, ay ang bayan ng Valenzuela, pumunta si President Macapagal dito, ano, upang tanungin yung mga mamamayan o yung constituent dito, no, about dun sa desisyon na yun, na marami naman nagpahiwatig na sang-ayon sila, marami nagpahiwatig na sumusuporta sila dun, bahagi ng bayan, ano. At noong September 11, 1963 nga, pinirmahan na ni President Macapagal yung kautosang tagapagpaganap, ano, na muling pagsamasamahin na ulit yung bayan ng Polo, no? At ayun nga po ay tatawagin ng Valenzuela. So ayun po ang pinagmulan ayun po ang kasaysayan ng lugar nito ng Valenzuela City. So yun, tapos November 7, 1975, ang Valenzuela ay inihiwalay na sa lalawigan ng Bulacan, no? So naging parte na siya ng
Metropolitan Manila or ng Metro Manila, no? At naging bahagi na nga siya ng Kalakhang, Maynila, no? Kaya yun, naging ano na siya, munisipalidad na talaga, no? At lumalaki na yung kanyang pagbabago. At noong February 14 nga 1998, si President Ramos naman, no, pinirmahan niya yung paglulunsad ng Valenzuela. Nasasabing siya ay syudad na, city na, no? So naging city na siya. Ayun po ang kanyang ayun po ang kanyang kasaysayan, po. Kaya ngayon, eto na po ang Valenzuela City. Ito yung pinakapuso ng Valenzuela City. Matagdag ko nga, nakikita niyo simbahan po na yan. Ayan po yung ikalawang simbahan na ng San Diego de Alcalá. Yung una po kasi, ayan po, dito nakapwesto. At nasira po yan noong 1945, 1945. Basta nung World War II. Isa yan sa mga nasira ng gera, no? At yun nga lang po ang natira. Actually, marami pa naman daw natira dyan, no? Tulad nga po ng netong kumbento na to. Ayan, no? Yung kumbento, tsaka yung nasa baba na parang cone. Ayan pa yung mga natitirang marka ng dating simbahan, no, na hanggang ngayon nandiyan pa rin. At dito sa part na to, meron ding isang natitirang part, no, na parte ng simbahan. Itong may puno na to, ayan, no. Yan, pader na yan. Ayan. Part pa rin siya ng dating simbahan, no. Ayan, ito pa. Tsaka yung mga bato na yan, yung mga adobe na yan. Yan, parte pa rin ng lumang simbahan niya na nandiyan pa rin, nananatili pa rin dyan. Yung pinakapasad na yan, ayun ang pinakapintuan noon. At ang tore na lang ang natitira, na pasad at tore doon sa original na simbahan, na. At ginawa to simbahan na to, natapos siya 1632 yata, pagkakatanda ko, ulitin ko lang po, baka magkalituhan, itinatagpo ang bayan ng Polo, o ngayon Valenzuela City, 1623. Yan. At nagawa naman po itong simbahan at tatapos noong 1632. Alright? At yun nga, ito lang ang natitira sa kanya, no? Yung pasad na lang, So, yun. Sayang. Ang laki simbahan sana na ito, no? Sayang na. At nasira siya, no? Alright. So, yun po. Ayun po ang kasaysayan ng bayan ng Polo na ngayon ay siyudad ng Valenzuela, na po. Additional lang po, no? Kung nakikita niyo itong grotto na to. Ayan, si Mama Mary. Yan daw po nung mga taon 1999. Kakatanda ko kasi nandito ako noon, no? Nagmilagro daw po yan. At sinasabi nila na parang nag-rotate yung rebulto, no? Umiikot. Hindi lang naman isa nagsabi, pero ang dami, no? Ang dami nakakita. Kasi itong buong patio na to, kung makikita nyo, yung patio na yan, noong time na nagmilagro daw tong si Mama Mary, punong-puno yan. At isa nga lang ang sinasabi nila na talagang nagro-rotate, umiikot. Ayan. Pero syempre, hindi naman na-acknowledge yan ng simbahan, no? Although sinasabi din ng iba na baka daw kandila lang, kasi yung anino ng kandila, pag tinamaan ka ng kandila, yung anino mo gumagalaw, di ba? So ang ginawa, pinapatay lahat ng kandila. At natitirang ilaw niya ay yung parang fluorescent sa likod na naka-steady lang. Pero yun nga, gumagalaw pa rin, umiikot pa rin. Nasasabi ko kasi nandito ako noon, nandito ako mismo sa harapan na yan,
noong time na yun, 1999. Talagang gumagalaw siya, umiikot siya. So yan po ang kanyang kasaysayan na. Matagal-tagal na rin po itong rebultong ito. Actually itong rebulto ito ni Mama Mary, doon pa nakalagay yan sa may tore, no? Sa ilalim. Yun lang po ang kadagdagan po. So yun po at noong November 12 nga, nitong nakaraang November 12, 2023, no? Kaya formal nang ipinagdiwang ang ika-400 ng anibersaryo ng pagkakatatag sa bayan ng Polong. Kaya naman naging masaya, naging makulay yung araw na yon, no? At para po sa inyo mga kaistorya, ito po ang mga pangyayari ng araw na yon, po.
So yun po mga storya, I hope nag-enjoy kayo dyan sa ating lakad natin ngayong araw na to, sa ating biyahe ngayong araw na to. At nawa ay marami tayong natutunan at especially dito sa bayan ng Polo, na ngayon ay lungsod ng Valenzuela. Nawa ay marami tayong nakuha, natutunan ng mga bagong kasaysayan dito sa lungsod na ito, po. At gaya nga po ng sabi ko kanina, yan na po ang ating last stop. At pupunta naman tayo sa ibang lungsod naman po, Yes! At tayo ay maghahanap ng panibagong makasaysayang lugar na nakakalimutan na or di kaya ay hindi masyadong sumisikat, dahil ayan ang ating misyon sa vlog na ito, po. At kung kayo po ay mga bago lamang po dito sa ating channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, ay subscribe lang po kayo. Pindutin lang po ang subscribe button at ang notification bell upang maging updated po tayo sa mga bago nating i-upload na mga bagong video at mga bagong vlog, po. At patuloy nyo lang po kaming samahan dito sa ating pagbibiyahe at paghahanap sa mga bagong kasaysayan na nakakalimutan na ng ating mga kababayan. At muli, sa susunod na biyahe natin ay panibagong lungsod naman ang ating pupuntahan, po. At kung ano pong lungsod yan, yan po ay ating alamin sa susunod nating episode, po. Uli, ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright, ride safe everyone, and God bless.